Let's turn our Bibles to John 17:5. The Bible says, "And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." Purihin ang Panginoong Jesus, purihin ng Ama sa mga ating na mga nabasa. So mga kapatid, the glory of the Lord Jesus Christ, how is it attained? Ang atin pong dahilan kung bakit nagtitipon tayo is for the glory of Jesus Christ. The Father is glorified when the Lord Jesus Christ is glorified. But merong mga pamamaraan, merong mga pangailangan nating maintindihan so that we will give Him glory in the right way. Minsan po, the glory of a husband is if his family is in order. Lahat nasa ayos. Napapag-aral niya ang kanyang mga anak. Ang kanyang asawa ay maayos, masaya. At everything, wala kang iniisip na bukas paano kaya. You're not living in the streets at hindi mo iniisip na soon mawawalan ka, masisiro ka, at hindi mo alam anong mangyayari. So, yun ay isang experience na very depressing. Pero kung everything is in order, you have a church, you have a good name, and you have a good work, meron kang livelihood, maayos ang mga anak mo, hindi sila sumasala sa pagkain, that's a glory for a father, a husband, and a man. No? So, para maintindihan natin ang context na bakit ang Panginoong Jesucristo ay solicitous of His glory. Pag sinabing solicitous, lagi niyang iniisip, paano ba ako mag-glorify? Only God can have this kind of a feeling of a desire. Tayo, we should not have this kind of feeling. Ang tawag niyan, pag meron kang ganyan, you are narcissistic. If you know the mythology of Narcissus, the person or the God who married his own image. Nakita niya, ang pogi-pogi niya doon sa well, naging mirror yung tubig. Nakita niya, pakasalan ko to. Yung sarili niyang image. So, sobrang in love ka sa sarili mo na wala kang ginawa, kundi hangaan yung sarili mo. No. Yung mga young ladies, ingat kayo sa mirror, baka sobrang hangaan yung sarili nyo. No? Mga glimpse lang. Okay na, wag masyadong matagal. At lalo na yung lalaki, no? Ang lalaking matagal sa mirror kaysa sa babae, delikado 'yan, no? Ang tawag nila diyan ay metrosexual, no? Yung half-breed between homosexual and a real man, metrosexual. Laging maayos, laging prim and proper, laging makinis, 'yan. Kumpleto, nagtatagal talaga sa salamin yung mga metrosexual na lalaki, no? We are not saying kasalanan yon na maging maayos at mabango at lahat, pero merong danger. At nga, yun nga ang tinatawag na narcissism. Pero sa Panginoon, pwede siyang ma-inlove sa sarili niya. Sa Panginoon Diyos, kailangan niya na sa lahat ng kilos niya, sa lahat ng desisyon niya, siya ang nakikinabang. Siya ang nag-glorify. Yan ang kaibahan ng estado ng Diyos sa estado ng tao. God is solicitous of His own glory. He does all things to glorify Himself. He created everything to receive glory for Himself. Hindi siya gumawa ng langit at lupa at mga tao kasi nalulungkot siya. He is already very satisfied or content with the Father, the Son, and the Holy Spirit.
existing from eternity. He does not need anything from us. But He wants to glorify Himself. That's why He created the whole universe. Yun ang kanyang purpose. And He loved Israel. He loved the church. He loved the world. And what is the purpose? Bakit siya umiibig sa tao? Para siya ay makatanggap ng glorious praises from people whom He gave love to. Kaya pagka hindi nangyari yon, He is angry. Tingnan niyo po yung mga verses na to. Isaiah 42 verse 8, sabi ng Panginoon, I am the Lord, that is my name, and my glory, that is like a protest. My glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Kaya galit na galit ang Panginoon na ang ikaw ay yumuyuko sa ina nyo ang larawan. Kaya dito, wala mga ina nyo ang larawan dito. Merong isang Catholic na pumasyal sa isang Baptist church. Tapos niliikot niya yung mata niya. Sabi niya, asan ang mga Diyos nyo? Wala, ang Diyos po invisible, nasa langit. Hindi, I mean, yung mga imahen. Ay, hindi ho, ano yan? Bawal po yan. Yan po yung nakalagay sa Exodus chapter 20. Thou shalt have no other gods before me, thou shalt make unto thee any graven image. Ganun. Okay. So kahit yung picture ko, huwag nyo lalagay dyan. No? Kahit doon sa baba. Or picture nyo. Baka hindi nyo nga ilagay picture ko, picture nyo naman lagay nyo. Yung picture sa newsletter, okay lang yan. Kasi hindi naman natin sinasabitan ng sampagita yan. Diba? Sa mga bahay natin, baka meron kayong mga picture ng inyong mga yumaong magulang. Ay huwag niyong lalagyan ng kandila. Huwag niyong lalagyan ng sampagita. Or not any kind of something that will make a mistake. Diyan nag-umpisa yan eh. Diyan nag-umpisa yan. Si Peter, well-beloved, nung namatay na, inaalala nila. Uso na ngayon, uso na noon, panahon na di ba, panahon ni Caesar, mga Roman emperors, doon ay uso na yung tinatawag na bust, B-U-S-T, na kung saan, yung sculpture ng head ay nilalagay dyan. No? So, yun ay ginagawa nilang object of, una muna, adoration, admiration, memory, hanggang sa naging object of worship na. Ganun naman yan eh. So, si Peter, in honor ng yung mga churches na hindi nakikinig. No? Siguro yung mga naiwan na mga leaders, mga diakono at lahat, ay hindi nakikinig sa preaching. Sila yung may power. Patay na yung pastor natin. Gayahin natin yung mga ibang, dyan, pagawa naman natin ng, estatwa, para maalala man lang natin siya kasi ang dami niyang tinuro sa atin. So, alam niyo ba, may mga Baptist church na nagpapagawa ng estatwa ng yumaong pastor? Sipin mo yun. No? Naisip nila yon. Doon nag-uumpisa yan idolatry. Kaya sabi ng Panginoon, His purpose is to give glory to Himself. Therefore, sabi niya, my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Kahit pangalanan mo pa yan na Jehovah or Jesus Christ. So sabi mo, pinupuri ko naman Jesus Christ. Hindi, imahin yan My praise, I will not give to another. My praise will I not give to graven images. Because our God is an invisible God. And the Lord Jesus Christ is the image of the invisible God. But even the Lord Jesus Christ is not here on earth. He is with the Father. So, makikita natin siya for sure. Maghintay tayo. Huwag tayong gumawa ng something to represent the Lord Jesus Christ. Whether cross,
Kaya kahit tayo, no, masama ba yung bumibili ng krus, ng pendant? Ha? Or may krus, may mga Baptist church na may krus sa tuktok ng building. Or may krus sa pulpit. Or may krus sa background. Baptist church yun. No? So masama ba yun? As long as you don't bow down. And you don't praise. And you don't say na ito ang aking Diyos at purihin ng Diyos. Huwag mo tuturo. No? Kung symbolic lang, pero tayo, better wala. Better wala. Hindi natin kinokondemn yung ibang mga churches, Baptist churches, kapatid sa Panginoon, nasasabihin, wala, natalikod na kayo kasi may krus kayo. O hindi kaya pag may nakita kang merong kwintas na may krus, ay sasabihin mo, Brad, di ka na saved. Wala na salvation mo kasi may krus ka na. Huwag ganon. No? Pero, maging gracious tayo. Bayaan mo siya. Pero sa atin, as for me and my house, as for me and my church, we will not have crosses. That's better para sa atin, no? Okay. So, sabi pa ng Panginoon sa Isaiah 48:11, for mine own sake, even for my own sake, will I do it. For how should my name be polluted? Ang Panginoon, nagja-judge sa mga nagpo-pollute, sa mga nagko-corrupt ng kanyang religion, ng kanyang pangalan, ng kanyang mga patakaran, ng kanyang salita. He will judge people for doing that. Why? For mine own sake. Para sa kanyang sariling kapakanan. So, nakita natin, by that verse, God is solicitous of His own glory. Iniingatan niya yung kanyang dangal. No? At tayo rin naman, kaya alam niyo, nagalit ang Panginoon doon sa templo. Gumawa siya ng panghataw. Pero nung siya nang hinahataw, hindi siya nagagalit. Di ba? He was, sabi niya, he was bruised. Yet, he opened not his mouth. Isaiah 53. Hinahataw siya, sinasampal siya, hindi siya nagmumura. Hindi siya nagsasabi, pagbalik ko sa kingdom, lagot ka sa akin. Pagbalik ko sa glory ko, lagot ka. O pag namatay ka, akong bahala sa kaluluwa mo. Walang ganon. Diba? Pero, yung ama, nung niyuyurakan ang pangalan ng ama, nagalit. My Father's house shall be a house of prayer, and you have made it a den of thieves. Galit. Bakit? Kasi yung son protects the honor of God and the name of the Father. So tayo rin, ganun dapat. Meron tayong nararamdaman na galit sa mga nilalait ang pangalan ng Diyos. Yung pangalan natin, pag nilait, medyo, wow. Diba? Masakit. Pero, medyo sawayin mo yung sarili mo, i-control mo yung sarili mo. Hindi kagaya ng iba na, ba't masama tingin mo? Ano, gusto mo suntukan? Sama lang ng tingin, ano? Suntukan na. Hamon na. Baka hindi mo kilala. Ha? Kilalanin mo yung mga titingin-tingin kanya. Ano? Diba? So, hindi ganun. Or, binastos ka, binastos yung asawa mo. Medyo masakit yan. Pero, kung kaya mo mag-control. Pero pag binastos ang Panginoon Diyos, magsasalita ka na. That is the rule. That is the biblical rule. Huwag kang tatahimik pag ang binabastos, Panginoon Diyos. Because God should be glorified everywhere, every time. That is the rule. Isaiah 48:11. For mine own sake will I do it. And lastly, Malachi 2:2, if you will not hear, if you will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts,
I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because you did not lay it to heart. Pag hindi nyo isinapuso na ako ay bigyan ng karangalan at kapurihan, pati yung blessing na papunta sa iyo, gagawin kong curse. Meron ng papuntang blessing sa iyo, habang papunta yan sa iyo, gagawin kong curse yan. Kaya pagdapo sa bahay mo, pagdapo sa inyo, blessing na, naging bato pa. Yan, dun galing yan. Pera na, naging bato pa. No? Ba't ganun? May kontrata na akong malaki ba't nabali? Siguro may ginawa ka to offend the Lord. Because God does that. No? So, hindi porket save tayo, mga kapatid. Protected na tayo from all curses. From all. Yung curse, lahat ng curse napunta na sa Panginoong Hesus eh. No? Pero yung blessing na magiging hindi maganda ang dating sa iyo. No? Lalo na yung mga tao na yung blessing nagiging curse sa kanila dahil nagiging mas mahal na sa kanila. Halimbawa, may mga bagong kotse. So, imbis na umattend ka ng church, dadalhin mo sa car wash. Diba? Pagkatapos, papadetail mo. Imbis na mag-tights ka, ipapadetail mo. Okay? Bibilihan mo ng pabangot, lahat. Tapos, lahat na ng, parang yun na yung asawa mo. Misa may gano'n, yung mga sobrang gaganda ng mga sasakyan. No? Ay napupunta na yung attention nila ron. At nababawasan ng attention nila sa Panginoon. That is when a blessing becomes a curse. Ganon din naman sa pamilya eh. 'Di ba? Yung pamilya, yung anak mo, yung asawa mo, sobrang ganda ng asawa mo. Tapos sa kanya na yung attention mo. Oh. Ayaw mo na titingnan ng ibang, kakausapin ng ibang tao. Ba't mo kinausap? May gusto ka? Di ba? Minsan may ganun. Oh. Kaya, mas maganda pa minsan, pangit. Yes. Okay. Comment lang yan. Pero, nasa sa inyo yan. Hindi ko sasakupin yan. Now, if you will not hear, if you will not lay it to heart, to give glory unto my name, sabi ng Panginoon, I will send a curse upon you. I will turn your blessing into a curse. So, ingat po tayo sa mga behavior natin kahit tayo ligtas na. Now, nag-uusapan natin the glory of Jesus Christ. This is only the introduction. Jesus in the flesh asked the Father in heaven to glorify Him. The Lord Jesus Christ, before He became a man, already had a glory with the Father. He did not need to ask God to glorify. When they were together, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and by Him were not anything made except by Him. So, nasa Panginoon na yung Father and Son and the Holy Spirit was in glory in eternity past. So, hindi na kailangan na, bigyan mo naman akong glory. Pero when the Lord Jesus Christ became a man, as a man, walang glory. Otherwise, the world will be destroyed if the Lord Jesus Christ will be in the glorious state and came down to our level. That will destroy the world. Hindi kaya ng mundo to contain the glory of God. No? That is how powerful our God is. Sabi niya, heaven is my home and earth is my footstool. Apakan ko lang yung earth. What house can you build me? Langit at lupa, sakop ko yan ng buong ng ano ko.
ng glory ko. So wala. Kayong may dadagdag sa aking glory. Kahit na puro ginto pa yung bahay na gagawin nyo sa akin, para sa akin. Kulang yan. Hindi yan pwedeng maka-glorify sa akin, mga material things. I own the cattle in 1,000 hills. All the earth is the Lord's, and the fullness thereof. So, sabi ng, itong request ng the Lord Jesus Christ, John 17:5, and now, O Father, glorify thou me with thine own self. That is a request of the God who became a man. Andun yung kanyang humanity. Kasi joint na siya. One person, Jesus Christ. The God who became a man. So merong request, merong prayer. Ang kanyang personality as God, man, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Naalala noong human Jesus Christ, yung kanyang previous estate, who, when he was in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, yet he took in the form of a servant. And being made in the form of a servant, he humbled himself even to the death of the cross. So yan yung sumisigaw, humihiling, at tumataghoy sa Ama. Panginoon, aking Ama, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. So bakit niya hinihingi yun? Kasi, yun ang kanyang future. Answered prayer na yun in the future eh. Because the Lord Jesus Christ will come down in the glory of His Father. Alam na ng Panginoon yan eh. But still, meron siyang, yung kanyang desire, yung kanyang innermost desire at the time was to ask the Father, glorify me. Although He knows it will happen, God will glorify Jesus Christ. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So, mangyayari yan. Answered prayer yan. Kaya lang, kahit alam mong answered prayer, sa ating panahon, sa ating kaso, alam mo na may gustong-gusto ng Ama na sagutin sa iyong, ipagpe-pray mo pa rin yan. No? Pagpe-pray mo pa rin yan. Alam mo na mangyayari. Or sa tingin mo mangyayari. At yun ang kalooban ng Diyos. No? Pagpe-pray mo pa rin. That is how the Lord Jesus Christ prayed. Okay? And sabi niya, Father, John 17:24, Father, I will that they also, whom thou hast given me, talking about the disciples, and maybe the people who will be discipled after them, they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory. Father, after you glorified me, when I come to you, gusto ko sana makita nila yung glory ko. So kita niya yung parang barkada niya yun eh, mga kaibigan niya yun eh, yun ang kanyang redeemed. Yun ang kanyang mga bunga. Yun ang kanyang mga kapatiran. Na hindi siya, ang gusto ng Panginoong Hesus, i-glorify siya ng Father, pagkatapos, ipakita niya sa kanyang mga kaibigan, kapatiran, na tingnan nyo ang ginawa sa akin ng Ama. Kasi nakikita siya bilang isang ordinaryong tao. Pinapawisan, dumudugo, naantok. Sino inaantok ngayon? Kapareho ng Panginoon, naantok. No? Ang Panginoon naantok din. No? Pero pag tungkol sa glory ng Panginoon, gising siya. Oh.
Kaya huwag tayong magpadala sa antok natin. Dahil dito, glory ng Panginoon pinag-uusapan. Di ba? Pigilin niyo yan. Labanan niyo yan. Oh. So, ang Panginoon, tuwan-tuwa siya, gustong-gusto niya. I will, Father, that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory. Makita nila how glorious I am. Now, again, only the Lord Jesus Christ, the Father and the Son, have that kind of a prerogative. Huwag niyong sabihin na, "Uy, appreciate niyo naman ako dahil ko ginagawa dito sa church. Ako nagpintura niyan. Ako nag-design nito. Ako naglagay ng wallpaper dyan. Ako nagpapatakbo ng ano dyan. Ako. Dami ko ng ako dito." Wala man lang nag-a-appreciate. Ha? That is sinful. Ha? Huwag nating isipin nyo. Kung may ginawa ka para sa Panginoon, let God acknowledge you. Huwag mong ibalandra sa amin. At kung ako napansin yung nagkakaganon, ibalik nyo sa akin yung sermon ko. Pastor, di ba sinabi mo sa sermon? Masama yan? Sabi ko nga, no? Sorry Magsasorry ako. Kasi tao din ako baka mangyari yan Di ba? Hindi, I'm not beyond corruption. We're still in the old man. Oh. So, ito po, no? Ang Panginoon may karapatan. Glorify niyo ako. At yung aking mga kaibigan, sana makita nila ang aking glory, Father. Na ibinigay mo sa akin. For thou lovest me before the foundation of the world. See? So yan ang gusto ng Panginoon. Glorify siya ng Father. At hindi yung glory ay galing sa sarili niya. Alam niyo, pati ang Panginoon, in the flesh, He glorified not Himself. John 7:18. Tingnan natin. John 7:18. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. So nakikita nyo, no? Na ang Panginoong Hesus ay hindi niya style na i-glorify niya yung sarili niya without the Father. Laging ang style ng Panginoon, if He wants to be glorified, it is with the Father. Hindi yung siya lang mag-isa. Okay? Sabi niya, my testimony is true. Bakit? Merong isa na nag-testify with me, the Father. Kaya nga sabi ng Father, di ba, in a voice, when He was baptized, "This is my beloved Son." That's glory to the Son, in whom I am well pleased. Di ba? Di ba napakasarap na yung tatay mo sasabihin sa'yo at sa harap ng mga tao, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Alam niyo, tuwan-tuwa ako dyan sa anak ko na yan. No? Di ba? Kaysa yung sabi, alam mo yung anak ko, tatanga-tanga yan Ang lungkot nun. Di ba? Alam mo yung anak ko, nung bata yan, parang ADHD yan No? Ano yan? Buti nga, nagkaganyan yan Di ba? Ang lungkot nun. Pero yung marinig mo, yung boses ng tatay mo, at sasabihin, tuwa ako dyan sa anak ko. Wow! It's a boost. Sana lahat tayo pinagmamalaki ng magulang natin, Di ba? Hindi tayo dinadown ng mga magulang natin. Di ba? Ang sarap nun Yung ganong relationship.
At ang Panginoong Hesus, merong ganong klaseng pakiramdam at desire. Father, glorify me. Oh. And He wants, I don't glorify myself, but the Father glorifies me. Sabi ng Father, this is my beloved Son. Oh. Sa Transfiguration, ganun din. This is my beloved Son. So, mga tatay, ugaliin natin yung mga anak natin. Bigyan natin ng boost. No? Tuwan-tuwa ako sa anak ko na yan. No? Tago mo na lang yung kanyang mga hindi maganda na ikaw lang nakakaalam. No? Huwag mo nang sabihin yung kabataan niya, yung nakita mo sa kanyang hindi maganda. I-highlight na lang. Tao lang tayo eh. Dahil ibang klase ang dating nun, yung tatay ay nagsasabi. Hindi, kaysa sabihin mo sa tatay, wala ka pala sa hulog eh. Sa harapan ng mga tao. No? Nakaka-down yun. No? Ang Panginoon, desire niya that the people will behold His glory. So Jesus in the flesh, sa John 7:18 at John 8:54, sabi sa John 8:54, Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. Tayo, John 8:54. Kung ako lang mag-isa ang magbibigay ng karangalan sa sarili ko, nothing. Kasi nasa laman siya, nasa bilang tao, no? It is my Father that honoreth me, of whom you say, He is your God. Oh. So, kung ang Panginoon magbibigay ng mga pagkakataon sa atin para itaas tayo, wag nating tanggi. Wag nating sabihin na, ino-honor ka na nga ng Panginoon Diyos eh. Sabihin pa, Panginoon, wag mo akong i-honor. Kasi hindi ako deserve. Ino-honor ka nga eh. So, kalooban ng Diyos na bigyan ka na itaas ka. Kung mababa ka man, itataas ka ng Panginoon. Kung ikaw man ay inaapi, bibigyan ka ng vindication ng Panginoon. Basta galing sa Panginoon, tanggapin natin. Pero galing sa sarili mo, wag. Yun ang rules dito. If I honor myself, I am nothing. Diba? But if the Father honors you, then that is everything. Jesus Christ in the flesh wants to be glorified of His Father. So, sabi ng Matthew 16:27, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward every man according to his works. Nawa, bukas na yan. Dumating ang ating Panginoong Jesus in the glory of His Father. Biglang nagbago ang kulay ng mga ulap. Naging very bright yellow gold. Kompleto lahat ng kulay. No? Pero prevalent yung glorious golden sunshine. Na andyan merong isang napaka-glorious image. No? Na in the form of a man who with the nails in his hand, the mark of the nails in his hand and in his feet and in his side. Butas din yung tagiliran ng Panginoon eh. Kasi sinibat. No? Tapos, merong last trumpet. Sana bukas. No? Hindi natin inaasam na sana bukas na yan mangyari dahil marami kang utang na babayaran. Yung iba ganun eh, no? Para hindi makabayad na sa utang. Sana dumating ka na, Panginoon, dami ko utang. Wag ganun. Pero kaya mo gusto siyang dumating because you want to honor Him face to face. Yun ang tamang puso. No? Hindi self-interest, kundi God's interest. So, the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. And then He shall reward every man according to his works. Intindihin natin yung works natin.
mga kapatid. Kasi alam niya yung mga ginagawa natin, yung mga violation natin. No? Kung meron kang problema with your neighbor or with others or with family, can you face Jesus Christ? No? With that kind of unresolved, unrepented problem? Mahirap yun. Kasi, He shall reward every man according to his works. Hindi siya magre-reward blindly. Tsaka hindi siya magre-reward indiscriminately. Hindi ganito yung Panginoon, no? Sige. Mini, mo. Yan, sige, may reward ka. Ikaw naman. Pen, disara pen. Yan, may reward. Hindi ganon. Alam niya kung ano ginagawa mo. Alam niya kung ano yung mga mali mo. According to your works, you will receive a reward. And even your evil things that you do in the flesh, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Grace yan eh. Pero, may kalalagyan ka kung puro tigas ng ulo ang ginagawa mo bilang isang Kristiyano, bilang isang member ng church. Wag matigas ang ulo. In the end, Jesus in the flesh will share His glory to His Father to increase His glory. Ang intention ng Panginoon, Ephesians 2:7. At ito'y magandang paliwanag sa ating sarili at sa ibang tao, bakit pa ba gumawa ng langit at lupa ang Panginoong Diyos? Ephesians 2:7. Bakit ba inalaw niya ang kasalanan? Bakit meron pa siyang mga disaster sa mundong ito? All connected to His glory. Ephesians 2:7 says, that in the ages to come, itong mga lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga evil, mga hindi maganda, yang disaster, yang terrorism, yang mga volcanic eruptions, flood, thousands of people die, infants, innocents die. And then there is that salvation in the midst of turmoil, in the midst of corruption, in the midst of all these evil things that are happening, salvation is coming to certain people, to certain souls. Anong purpose? So that in the ages to come, pagdating ng eternity, upon eternity, when time is no more, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. For all eternity, hindi matatapos yung appreciation mo na ikaw ay kasama sa mga niligtas ni Kristo. He will show you many, many things. Laging bago. Laging mas matindi. Dahil alam nyo kanina, di ba? Nag-umpisa yung special number. Ang tindi, galing. 4 sila, Harmony. Tapos, kumanta yung muli na, couple. Ang ganda, Dati, sintonado yan si John. Pero ngayon, ang ganda na ng blending. How great you are, my God! Di ba? Talaga na-appreciate ko eh. And yung mga iba pa, yung solo ni Air, ang taas-taas nun. No? Hindi ko kaya yon. No? Dati kaya ko yun, bata ako. Tanda na eh. So, isipin mo, patindi ng patindi. No? Yung appreciation mo sa mga bagay na nangyayari dito sa lupa ay mamumultiply 1,000,000 times when we are together with the Lord. Hindi matatapos yan. Ganda! Another day.
another hour, another adventure, another scenery, another event, another activity with Christ. Forever and forever and forever. Limitless power, infinite beauty ang matatamasa natin. And infinite joy. Na hindi, kumbaga, one after another. Magagawa natin. Yan yung exceeding riches of His grace. Ma-appreciate mo lagi na buti na lang, save ako. Salamat, Panginoon, pinili mo ako. Salamat, Panginoon, at kinahabagan mo ako. Salamat, Panginoon, at minahal mo ako. Hindi mo mapipigil. No? At kung, kaya nga, I don't know, sabi, God shall wipe away all our tears. Mga luha natin. Siguro, pag sa appreciation, di ba, minsan, may iyak ka dahil tears of joy, no, na-appreciate mo. Di papahiri na naman ng Panginoon niya. No? Ganun umiyak. Oh, mahal naman talaga kita eh. Bukas na naman, kinabukasan, another joyous occasion. Iyak ka na naman. Lord, ang bait-bait mo naman, Panginoon. Kasama na naman ako dito sa activity na ito. No? Huwag ka na umiyak. So, di ba? Ganun ang ating Panginoon. And that is to add glory to Himself. Habang ikaw nag-a-appreciate, siyempre, pinapapurihan mo yung nagbibigay niyan. At habang nag-a-appreciate ka at pinapapurihan mo siya, nag-glorify siya. Diba? So, the Father glorifies the Son glorifies the Father, and the disciples, those who are together with Christ because of the redemption that He has given to us, glorify the Father and the Son. So, endless glory. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Ngayon, pati tayo ay makakatanggap ng transferred glory. Pati tayo na mga faithful. No? Hindi lahat. Pero yung faithful ay makakatanggap ng transferred glory. And yung transferred glory na ibibigay sa iyo ay mag-glorify ulit sa Kanya. Anong ibig ko sabihin? Tingnan yung John 17:22. The glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. So, merong tinatransfer na glory from the Father to the Son, from the Son to the brethren in the church. Of course, alam ng Panginoon kung kanino niya ibibigay yan. Bibigay niya ba yan sa mga tamad? Bibigay niya ba yan sa mga hindi nagpa-participate sa ating mga sa events ng church? Ibibigay ba niya yan sa mga rebelde, sa mga umiiwas? Ibibigay niya ba yan sa mga mediocre? Tapos merong mga masisipag at masasaya? Kanino ibibigay? So you be the judge. Alam niyo na, common sense. Di ba? Na sa church, iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo. May masipag, may nag-appreciate, pag sinabi ng pastor, umpisa tayo ng 9, nag-e-effort. Example lang yun, ano? Nag-e-effort. Yung isa, 9 ka dyan. Basta ako, 10. Yun ang determinasyon ko. Unahin ko pa ba yung 9 na goal mo, pastor? 10 ako eh. Yan ang body clock ko eh. Oh. Yan ang training ko eh. Yung sa dati ko church, wala namang mga deadline na ganyan. O, di ba? So, sino kaya i-reward ng Panginoon? Yung mga nag-e-effort? Hindi na masama na ngayon failed ka eh. Sana next Sunday, di ba? Merong konting effort. Oh, tapos merong
patindi ng patindi. Di lalo na yung laging absent. O, purihin ng Panginoon Diyos. Yung dating laging absent, present ngayon. O, di ba? May effort. May effort. O, sabi ni Brother Angelo, hindi ko lang alam, Pastor, kung kaya namin kasi liyong-liyo pa kami sa eroplano. Andito sila. Liyo pa sa eroplano yan. Hilo pa yan. Kagagaling. O si Sister Christine, kagagaling lang Singapore. Hilo pa rin yan. No? Andito ngayon. Eh di, yung iba, di ba? Pagka galing sa travel na hilong-hilo ka, after 2 weeks, may jet lag. Di ba? Brad, kailan ka? O sis? Ay, may jet lag pa ako, Pastor eh. Diba? Kalimutan niyo yung mga jet lag niya yan. Kaya ng katawan mo yan. If the spirit is willing, the body can overcome. Yun. No? So, sabi ng Revelation 3:9, tingnan niyo to. Tingnan niyo to. Revelation 3:9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. So, ang Panginoon, mahal niya lahat ng mga hinirang niya. Di ba? Pero meron siyang special love dun sa mga obedient children niya. Kasi sabi niya, I will make them, my enemies, to come and worship before thy feet. So, transferred glory yun. No? It's not permanent glory, but there is some sort of things that God will do to people who are obedient to Him, who are always there, who are reliable, who are really taking care na ang kanilang testimony ay maayos, ang kanilang paglilingkod ay maayos. Kaya nga sabi ko mga kapatid, no? Pagka ikaw ay tatamad-tamad, loss mo yan. Hindi yan loss ni pastor. No? Yung hindi ka nag-e-effort. Panginoon nakakakita sa atin So, sino ang nawawalaan ng reward? Sino nawawalaan ng favor galing sa Panginoon? Pray ka, Lord, bigyan mo naman ako ng relief, anday kong problema, pero tamad ka naman. Di ba? So parang yung tatay mo, sasabi, magugas ka na, ayoko nga! Pengin ng baon. Dagdagan mo naman baon ko. Sige, magugas ka. Ayoko nga! Maglaba ka naman. Naku! Bayaan mo na yan si ate o si kuya. O si mama na lang. Pero pengin ng allowance. Pengin ng pambili ng Macau. Sabori. Ang lakas mong humingi. Tamad ka naman. Di ba? Ganon yan pareho lang yan. Ang Ama natin, alam na niya kung ikaw, anong attitude mo sa gawain. Ito lang naman ang expression ng servitude natin. Wala na. Makaka-express ka ba ng paglilingkod sa Panginoon outside the church? Meron, pero the maximum is inside the church. This is where you win souls, you bring visitors, you go to serve the Lord, worship God, love one another. Dito lahat yan. You sing unto the Lord. Be early, give offerings. Andito lahat yan So, maximize mo na yan. Kaya, tayo mga kapatid, ino-observe ng Panginoon ating buhay, ating paglilingkod, at with that kind of activity, day to day, panalangin natin. Pinapanalangin nyo ba? Alam nyo, maraming mga kapatid na may mga problemang mas malalaki pa kaysa sa inyo. Laging ganon.
No? Malalaking utang, no? Na hindi niya maisip na, Ganun. Ang lalaking problema, ang lalaking trials, no? Na pag nalaman ninyo, ay masyashock. Kaya huwag ka magpapastor kung ikaw ay may sakit sa puso. Kasi sa'yo lahat itatapon yan eh. Oo. Pagkatapos, ano ba yan? Ano ba naman yan? Tapos meron, Pastor, pwede magpa-counseling. Teka muna, inaano ko pa to eh. Ano ba yung tawag doon? Dinadigest ko pa to eh. Mga 3 araw pwede ulit ako mag-counseling. Tapunan ka yan eh. No? Not for the faint at heart. No? So, ang lalaki. And very puzzling na may mga ganon. Pinapadaan tayo ng Panginoon sa ganon. But God is able to overcome. No? God is able to give us the power to overcome because He is greater than all the problems. And when we overcome, Jesus receives His glory. Yun eh. Binibigyan ka ng problema ng Panginoon, pinapayagan niya. Bakit? Kasi with the temptation comes a way of escape, and when you escape big problems, God is glorified. Yun ang purpose niya sa buhay mo. Para siya ay magkaroon ng additional glory and additional glory. Ganun lagi ang istorya. Kaya wag nating sasabihin, ano ba naman to? Ano ba naman buhay to? Buti pa, hindi na ako naging Kristiyano. Simula nung nasave ako, ang dami na, kaliwat kanan. Nung hindi ako ligtas, wala namang ganito. Wag mong ika-curse yung buhay mo. Kasi pinapadaan ka ng Panginoon dyan para mag-glorify mo siya. And that is worth everything in the world. No? So, sabi ng Panginoon, to him that overcometh, Revelation 3:21, will I grant to sit with me in my throne. Sipin mo yon, transferred glory. God is glorified to ask you to sit with Him in His throne. Parang isang tatay, no? Tuwan-tuwa na yung anak niya ay ino-honor din ng mga ibang tao because anak ko to eh. So anak ko to, kung mahal niyo ako at ino-honor niyo ako, honor niya rin to. So ganun ang feeling ng isang tatay na natutuwa sa kanyang anak. At tayo, mga anak ng Diyos, kung tayo ay tapat sa Panginoon at tumutupad at naglilingkod at umaawit at lahat, katuwaan ng Diyos to grant this kind of a event in our lives, to sit with Him in His throne. Even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Ako din kasi, sabi ng Panginoong Hesus ako din kasi, binigyan ako ng pagsubok ng Ama, na overcome ko, kaya ang sabi ng Father, come, sit with me. So, ganun din ang gagawin niya sa atin. Pag tayo ay overcomer. Kaya mag-overcome tayo. Gawin nating practice. Isa sa mga test sa akin, meron ako 1,000 o 2,000 sa bulsa. Tapos pupunta ako Landers, tapos wala akong bibilhin. Kaya kong bilhin yung potato chips, 500 lang, halimbawa. Yung may salted egg. Diba? 500? Kaya ko to kasi 2,000 yung bulsa ko. Kaya lang, ayoko. Uwi na ako. 2,000 pa rin laman ng bulsa ko. Na-overcome! Di ba? Illustration lang yon. But in the problems in real life, meron tayong mga challenges sa buhay na kailangan, kaya na nating kunin ang pleasure, pero wag muna. Kasi
pagsubok ng Panginoon. Minsan dyan tayo natatalo eh. Yung gusto mo agad ng pleasure ngayon na. Ano ba yung fornication? Yun ay pleasure before marriage. Di ba? So, ibinibigay na eh. Nagkakasundo na kayo. O sige, sogo na kayo. Punta na kayo doon. Kuhain nyo na yung para sa may mag-asawa lang. Oh. So, ang susunod doon, regret, tsaka guilt, at tsaka memory, bad memory. Diba? And may consequence pa yan sa mga anak nyo na hindi mo ma-anticipate. Magiging fornicators din yung mga anak mo pag ikaw ay fornicator. So, it's not worth it. Kaya mas mabuti pa, pigilin mo yung sarili mo, overcome, and God will see to it that He will grant you a seat with Him in His throne. If you overcome. Tayo po ay mga kings and priests. Sabi ng Revelation 1:6. Tayo ay bibigyan ng power over nations. Sa mga overcomer. No? Maraming bibigay ang Panginoon. Wala masyadong mayaman ang Panginoon kaya wala siyang pigil sa pagbibigay ng kung ano-ano rewards na kayang-kaya niyang bigay. We will judge the world. And may pangako that if we suffer with Him, we shall reign with Him. So mga kapatid, ano pa? Ano pa ang kailangan natin? Let us glorify the Lord Jesus Christ in our lives because the Lord Jesus Christ wants to be glorified. Tayo po ito tumayo.